Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Sinagot na ni PNP spokesperson Police Colonel Jean S. Fajardo ang aligasyon na ang PNP umano ang nag-umpisa ng kaguluhan sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Anya, walang katotohanan ang binibintang laban sa ating kapulisan, bagkus ilan na sa ating mga PNP personnel ang nasaktan at nasugatan dahil sa marahas na pagtutol at pagharang ng mga supporters ni Pastor Kibuloy sa pagpapatupad ng warrant laban sa kanya. Tinitiyak ni Police Colonel Fajardo na patuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound upang matuntun na ang kinaroroonan ng pastor at kapwa nito akusado. Sinisiguro rin niya na maximum tolerance pa rin ang ipapatupad ng ating kapulisan upang maisilbi ng matiwasay at payapa ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klase na pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos sa ligo at pagkain yung mga pulis natin, limited ang movements, and yet na patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po nakabalanda pa rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabalandrang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila, ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano pong pagtatawag na ginawa, hinarang yung mga sasakyan, at kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung lugar po na yun at hindi po ang PNP ang itong sinasabi po nila, na-restrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilagay po na barricade or restriction ng PNP sa lugar po nila. Para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.